Grabe! This is our last week na for our 9th week series ng ating 9 binding techniques. Imagine, for the past few weeks, we've been learning how to, create paper products, no, habang nasa bahay ka lang, using mula sa mga simple tools na 35 pesos hanggang sa medyo high-end. Although, hindi pa rin super high-end kasi pag sinabi mong high-end talaga, ito yung mga ginagamit na talaga sa mga big companies or big printing press. But this one are yung mga binding machines na pinakita ko previously ay mga around 1,500 pesos to 15,000 pesos. Depende kung gaano siya ka-heavy duty. And today, sobrang excited ako kasi ito yung pinaka-paborito kong binding technique. A little backstory, no? When I was starting, naghahanap ako ng binding machine talaga na, of course, abot kaya ng bulsa at yung hindi masyadong bulky kasi wala naman ako malaking space for big machines, no? So, nakita ko to, kaya lang, hindi siya available dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa lang siya. At noon, hindi pa ganun ka-hit yung Amazon and all, yung pag-order online. So, pero lagi ko tong pinapanood talaga sa YouTube, sa Instagram and all. Hanggang sa nakita ko may nagbibenta online second hand, no? So, binili ko to for 5,000 pesos. Second hand lang siya, taga Paranaque yung binilhan ko. And alam niyo ba, kahit second hand ko lang siya nabili kasi ng mga time na yun, ang brand niya nasa 9,000 pesos. So, this one is 5,000 pesos, second hand, no? So, kahit second hand siya, grabe! Dito ko na-experience yung first 6-digit income namin mag-asawa. Kasi, sakto, we've been creating planners. Yung nilaunch ko yung aking first ever planner, the Thrive Planner, way back 2018. And talaga nakapag-gather kami ng madaming orders, around almost 500 planners. So, siguro yung iba sa inyo nakukontian pa doon, pero for us na nagsisimula, sobrang dami na nun. And we've been selling that for 950 pesos. Depende sa size, meron ding tig 1,200 pesos. O, diba, tinalo ko pa yung mga planners sa mall. Pero dahil sa ganda ng content niya, sobrang unique and relevant sa mga moms like me. So, madaming bumili. And nakakuha kami talaga ng madaming orders. We started printing this October pa lang, and then December talagang buhos na buhos siya. I think inabot siya ng hanggang almost over 1,000 copies by the end of Feb of the next year. At lahat yun, ang ginamit lang namin yung second hand na binding machine na nabili ko for 5,000 pesos. So, imagine that second hand, pero nakagawa siya ng ganung kadaming planners. So, hinuli ko talaga to kasi this is my favorite. And sa lahat ng binding machine na napakita ko sa inyo previously, isa to sa pinakamahal. Pero, masasabi ko na it is really a good investment pa rin, no? Ngayon, meron na mga ibang options, hindi lang ito. And meron na yung mas heavy duty and all, pero masasabi ko na ito pa rin yung one of my personal favorites kasi bukod sa hindi niya kailangan ng malaking space, maganda siyang tingnan, aesthetic, no? So, ito yung ginagamit ko mula 2017 hanggang ngayon. So, I have heavy-duty binding machines, pero ito ay lagi ko pa rin kasama kahit saan ako magpunta. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang last binding technique natin using the cinch binding machine. So, very handy, di ba? Ayan, ayan. Ito yung laman ng aking cinch. Ayan. So, ayan, sobrang handy niya. So, pwede mo siyang i-clip para hindi siya. Ayan, di ba? Sobrang handy. Pwede mong dalhin kahit saan. So, ito, bit-bit ko to kahit saang part ng bahay, especially nung wala pa akong craft space. So, ipapakita ko ngayon sa inyo in a while kung paano nyo mamamaximize ang binding machine na ito. So, also, ito ay nabili ko kay Be Happy, which is our brand partner. Yes, Be Happy is a brand partner of Bibong Pinay. So, you can buy ang binding machine na to, ilalagay ko din yung link sa baba. And also, hindi lang si Be Happy ang nagbebenta nito. Meron din tayong mga ilang local sellers na nagbebenta like si The Happy Station and si Googly Gooey. And I think meron pang iba sa Shopee. Pero most of the time, ito tsaka iba pang cinch binding machines na meron ako ay nabili ko kay Be Happy. Ayan. So, hindi ko na patatagalin. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mga paper products using the cinch binding machine.
for our last binding technique. Nako, isa to sa paborito kong binding technique. Okay? So, kung mapapansin nyo, almost lahat ng mga products namin, ito ang binding technique na gamit ko. Okay? So, medyo may kamahalan na to, but again, hindi pa rin siya super mahal na katulad ng iniisip nyo na baka akala nyo yung mga super big machines and all. Oh, but this one naman sa Cinch, nagre-range from 8,000 to 9,000 pesos. So, depende kung saang shop ka bibili. Okay? But if I were you, I will buy sa Be Happy because that's our brand partner or tribe partner. Okay, so you can get a discount when you buy sa Be Happy. Okay, so okay, bakit ko paborito ang binding technique na ito? Okay, bukod sa ito yung mga usual na nakikita kong binding technique sa mall. Okay, so nagustuhan ko siya because yung binding capacity niya is malaki. Okay, so 500 sheets ang kaya niyang i-bind. So perfect siya because I love creating planners. I love creating journals. Okay, so this one is perfect because the Cinch can punch and bind even yung mga pasteboard, chipboard, and so if I want to create mga hardbound na mga resources and all, so perfect itong Cinch. So I've created a lot of resources and products using this binding technique. We've created a homeschool curriculum, nakapag-create kami ng interactive storybooks and all, at marami pang iba. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa namin using this. We also created a compilation of board games using this binding technique. Ayan, because gumamit ako ng pasteboard and chipboard. And of course, mga prayer journals na hardbound. Ayan, because again, ang binding capacity ng Cinch is 500 sheets. Okay, so in this binding technique, this is 2x1 pitch. So yung kanina, it's 3x1 pitch, yung local na 2-wire, no, double loop wire binding machine. So this one is double loop wire then, but using the Cinch, tapos 2x1 ang pitch niya. Okay, so hindi porket parehong double loop wire binding machine yung Cinch saka yung QWAF is pwede mo nang pagpalitin yung double loop wire na gagamitin mo. Okay, no, hindi pwede because magkaiba sila ng pitch. Okay, so nagustuhan ko rin sa Cinch is madami yung colors na available for 2x1 pitch. Okay, so as in madaming colors, may purple, may violet, may lavender, and shades of violet, may pink, may hot pink, may blue, may rose gold, and gold. Those are one of my favorite colors, no, may black, white, and all. Ayan, so madaming colors na pwede kang pagpilian. And super dali lang niyang gamitin. And hindi rin siya magre-require ng malaking space because hindi siya ganon kalakihan. So, sabi ng iba, parang pang-hobbyist lang daw ang equipment na to. But for me, no, because when I was starting, no, ito yung gamit namin. I think yung unang Cinch namin is second hand lang because that time hindi namin afford bilhin yung brand new. So, we bought our first ever Cinch for 5,000 pesos. Pinuntahan pa namin yung ni Mark sa Paranaque. And then that second hand Cinch is nakapag-create ng hundreds of planners. Our first ever planner that sold almost no, not almost, naka 1 million kami dito sa planners na to, no? And ang gamit lang namin is second hand na Cinch. So before we are using a comb binding machine, but sabi ko mag-elevate kami, and when we elevated, nag-skip na kami sa coil and iba pang binding machine, dumiretso na agad kami sa Cinch because nung nagre-research ako, ito yung nakita kong pinakamaganda available sa market at hindi kasing mahal ng mga big equipments na naiisip ko. So, and hindi ako binigo ng Cinch, no, dahil sobrang dami talaga naming nagawang planners using this. Until now, nagka-create pa rin ako ng mga planners using the Cinch, and masasabi ko na sobrang reliable niya, efficient siya, at madali siyang gamitin. Hindi siya nakaka-intimidate. So, alam ko, excited na kayo makita on how to use this Cinch and how to explore this binding technique. So, simulan na natin and let's do our last binding technique.
Of course, bago tayo magpatuloy sa ating actual workshop, I just want to invite you to our DIY Premium community. Kung mapapansin nyo, for the last few weeks, for the last 2 months, I've been inviting you inside because again, I'm telling you, hindi nyo ikakalugi when you join our premium community because again, hindi lang mga binding techniques ang matututunan nyo inside. We also have business trainings and may mga business toolkits din kami para sa mga moms na gustong mag-start ng kumikitang kabuhayan. So kung inaakala nyo na puro crafting lang and binding techniques ang meron inside, nagkakamali kayo because talagang everything is curated inside para hindi mo na kailangang mag-research, hindi mo na kailangang mag-trial and error, hindi mo na kailangang suyurin kung ano ba ang content or ang strategies na effective, because lahat ng ginawa ko inside is talagang made by a Filipina mom, Filipina entrepreneur, perfect for Filipino moms like you na nasa bahay lang. Okay, so nilalang ng iba ang mga nasa bahay lang pero hindi nila alam we really have this potential to increase our income stream, So, if you are interested, ilalagay ko ang link sa baba because again, hindi mo kailangan maging mag-isa sa journey na to. So if you are surrounded with like-minded moms, mga moms who will cheer you up, motivate you, encourage you, push you na talagang bring out the best in you. So mas aabot kamay ang success, So marami ng moms inside our community na nag-start sa sahig, nag-start from zero, nag-start from scratch, and right now talaga nakapag-launch na sila, yung iba nakapag-register na ng business because also tinuturo din namin inside the community kung paano mag-register ng business mo. So, if you are interested to be part of this growing community para ma-achieve mo na yung mga goals mo at gusto mong magkaroon talaga ng alam mo yun, ng meaning yung ginagawa mo, something na hindi lang basta pera-pera or just earning, but may spark ng joy as you create something, So I am inviting you inside our DIY Premium membership. So hindi ko napapatagalin, let's proceed to our actual workshop using our 9th binding technique, which is the cinch. So we're here na nga sa ating last binding technique, and like what I've said, this is one of my favorites. Kasi kung mapapansin nyo, almost most of our products, ako talaga ang gamit ko is this cinch, So the cinch is a double loop wire machine wherein ang pitch niya is 2x1. Okay, so we have another double loop wire binding machine, but this one uses a double loop wire na ang pitch ay 2x1 because the other one is 3x1. So don't be mistaken, kapag cinch ang gamit nyo, dapat ang pitch ng wire na bibili nyo is 2x1. Okay, so for this project we will be using of course a double-sided photo paper. It's 220 GSM because it's cover. So, laminating film and also a pre-cut paper A5 in size, and also we have this scoring tool here na pwede ring maging paper trimmer. And I'll be using also a corner chomper para hindi nakakatusok yung edge ng laminating film, and of course, the laminating machine. So, ito yung kailangan natin for this project. We will be doing A5 notebook. And again, cinch ito, may kamahalan siya but super sulit niya, super reliable, and kaya niya makapagsabayan talaga sa mga bulk na orders. So, let's go! Okay, so we will be printing this using my Canon G3020. So, ang format niya is parang stapled notebook because we will be cutting this mamaya and ilalagay natin sa hot laminating film. So, make sure na sa setting nyo, naka A4 borderless kayo. Okay, hindi lang basta A4 ang size ng paper, but may option dyan wherein you can see the A4 borderless. Make sure that all your settings are correct para ma-achieve nyo yung output na gusto nyo. Okay, so let's print this. So, ayan, ganyan siya kaganda using the Canon G3020. So, ang gagawin natin ngayon ay ika-cut muna natin siya sa gitna. Okay?
So, bago natin siya ilagay sa laminating film, we will use our paper trimmer to cut this in the middle. So, kapag ika-cut natin to, make sure na maglalagay tayo ng allowance because hindi pwede na masagad yung buong laminating film because pag sagad siya, hindi didikit. Okay? So, kailangan mag-cut tayo ng excess. Konti lang naman to make sure na kakapit yung ating laminating film. So, naglagay na ako ng marking sa middle. So, alam natin kung saan natin siya ika-cut. Okay? Let's cut this. Yan. And, urong natin ng konti for allowance. There we go. And then, make sure lang na wag din masobrahan yung pag-cut natin because hindi na siya sasakto dun sa A5 natin na paper. Ayan. So, ayan. Tansyahan lang. Hindi ko na yun sinukat pero ganyan lang kaliit yung kinat ko. Okay? And then, ilalagay natin siya inside the hot laminating film. So, make sure na ang bibili nyo ay hot laminating film ha because we have two kinds of laminating film. We have the hot and we also have the cold. Okay, so yung cold naman, usually ang tawag natin doon ay photo top. Okay, so kung makikita nyo, we have space in the middle and that's okay because pakakapitin natin yung laminating film sa isa't isa. So, ayan ang itsura niya. Yan ang allowance natin. Okay, so I'm using yan, okay? Dahan-dahan para hindi malaglag. Yan ang allowance natin. Okay. So, tabi natin to. And then, we'll get this. I'm using a Mink laminating machine. Actually, ano siya, foil applicator. Pero, I'm also using it as a laminating machine. Pwede rin siya. Okay. There you go. Here's our laminated cover. So, let's turn this off. And then, ika-cut ulit natin siya sa middle. Ayan. So, make sure na na-laminate nyo siya bago nyo siya ilagay inside the film. Okay? Kasi kapag nilaminate nyo siya tapos at saka nyo siya kinat, bubuka yung film. Ayan. Medyo matigas lang siya ng konti, but it's okay. Ayan. You can also use a paper cutter for this. Ayan. Ayan na siya. So, hati na siya. Ayan. So, this is our cover for our A5 notebook. Okay, so, gagamit tayo ng corner chamfer or this is We Are Memory Keepers na brand. Meron naman tayong ibang brand na hindi ganon kamahalan. Okay, so ayan, makikita nyo it's ano na siya, kasi nakakatusok siya. Ayan, so may measurement dito sa aking corner chamfer and kinuha ko yung mas malaki ang ano, ang pagkaka-curve niya. So yung dalawang corners lang naman ng china-champ natin because yun lang yung matulis. Ayan. So, this is We Are Memory Keepers. Okay. So, here's our cover. And then, we'll be using our cinch. This is our A5 paper. Naka-pre-cut na siya. Just in case, ayan, it's 100 GSM. Okay, so itong mga pre-cut papers na to, meron siyang iba't ibang GSM. Merong A5, merong A6. Ayan. So, if you don't have a rim cutter, this is perfect for you. Bili na kayo ng nakakat. Okay? So, for journals, it's up to you naman kung gaano kakapal yung gusto mong gawin. Basta make sure that yung kapal ng notebook mo ay kasya sa iyong double loop wire. Okay? So, by the way, Cinch, ang kanyang binding capacity is 500 sheets. And, kaya ko siya nagustuhan because kaya niyang mag-punch
at mag-bind sa pasteboard, chipboard. So, if you want to create mga hardbound na notebooks, so, pwedeng-pwede to sa inyo. Okay? Kapag kasi yung isang double loop wire na machine, ayan, hindi niya kaya ang pasteboard at chipboard. Ayan. So, make sure na nakasagad sa dulo, and then you punch it. Ayan. So, the holes for this cinch is square. Meron ding circle. Ayan. But, this particular cinch, itong Heidi Swap is square ang holes. Ayan. So, make sure na iaangat mo yung pang-5 peg, parang walang excess na butas iyo sa cover mo. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Ayan. So, gawin pa ulit natin sa mga susunod. Okay, hanggang I think mga 12 to 15 sheets ang kaya niyang i-punch. Ayan, but again, depende to sa size ng inyong, sa GSM ng iyong material. Kapag 100 GSM, baka mga 10 sheets lang. Kapag mga 70, ayun, baka pwedeng hanggang 15 sheets. So, depende yan sa kapal ng paper mo. Ayan. So, urong lang natin. And angat ulit yung peg na number 5 para walang excess na butas. Ayan. So, dito tayo sa view na to so you can see. Ayan. So, makikita nyo na don't forget to to push then the peg. Ayan. So, ito may peg dyan sa gilid. Dapat ibaba nyo yan para intact yung paper nyo. Hindi siya magagalaw-galaw. To make sure na hindi gewang-gewang yung butas ng inyong paper. Ayan. So, make sure na nakababa yan. Ayan, para hindi siya basta-basta matatanggal. So, pull the 5th peg again. And then, you'll see na pantay ang inyong butas. Okay? Fast forward tayo para mabilis. Ayan. So, dito naman tayo sa other side. And kung mapapansin nyo, dapat talaga nakasagad yan dun sa pinakadulo. Pag nakikita nyo na yung butas nyo parang hindi pantay kahit nakasagad and all, make sure na hindi puno yung nasa ilalim ng ng cinch. Okay? Kapag puno na kasi yan ng mga pinagbutasan nyo, mahirap nang ipasok yung papel sa loob. So, make sure na hindi siya punong-puno. Okay? So, dito na tayo sa cover natin. And then, we're done. Yan. Yan ang ating butas. Okay? So, dito naman sa side, dyan natin isasabit yung ating double loop wire. So, again, the pitch is 2x1. Okay? So, it comes in different colors. Madaming colors available for this pitch. May gold, may rose gold. Yung rose gold yung lagi natin ginagamit. And so, you're gonna flip the cover. And then, uunahin mo ngayon yung content. Okay, so, you flip the cover and then unahin yung content at saka ipapasok inside ayan, sa double loop wire natin. And then, pag napasok mo na yan, pantay na. Ayan. Yan, dapat pantay na pantay talaga yan. Tsaka mo ngayon tsaka mo ngayon ipapasok yung iyong cover. Okay? So, pasok mo dyan. Ayan. Then, you'll get it. And then, we will flip or cinch. Ayan. Minsan, ang hirap niyang isara kapag hindi tugma yung number ng pages mo dun sa double loop wire mo. So, make sure na tama yung wire mo for your project. Ayan. So, make sure na yung opening nung ating cinch ay doon sa gilid, sa wall, ha? Okay, so ito yung mga sizes ng mga double loop wire na pwede nyong tignan pag bibili kayo. Ayan. So, may 3/8, 1/2, 5/8, 3/4. And so, there's a knob here. I-adjust nyo yan. Depende sa size ng wire ninyo. Okay? So, make sure na tama yung size ng wire. Okay? And tama din yung setting na to because if not, hindi maganda yung magiging pagkaka-bind natin. So, for this project, I'm using
3/4. Okay, ayan. Yan yung mga sizes. Okay, 3/4 yung gamit natin na size. Okay, 1 and 1/4 yung pinakamalaki. Dapat yung opening, sagad dyan sa dulo. Yan, sagad dapat. Okay, marami sa inyo, yung iba nag-try mag-cinch, sabi nila, bakit hindi maganda yung pagkakabind? Ayan, kasi hindi maayos yung pagkakapwesto nyo ng double loop wire. So, make sure na yung opening niya ay nakasagad doon sa dulo. Doon sa parang pinaka-wall. And let's bind it. Yan. Then, adjust. Para doon sa naiwan. Ayan. So, no need na paulit-ulit. 'Di ba? So, pag tama yung setting natin, so, isang ano lang tayo, pwedeng isang pasada lang tayo. Ayan. So, let's flip it. Ayan. So, that's our output. Okay, so let's see it from the top. Okay, top view tayo. Ayan, yan ang purpose kung bakit kailangan i-flip yung page para nakatago yung ano, yung bunganga nung wire. Ayan, so kung mapapansin nyo, bilog na bilog yan. Walang UP-UP dyan. Ayan. So, madami talaga kayong projects na pwedeng gawin using the cinch binding machine. And like what I've said, this is one of my favorites dahil yung binding capacity niya and yung mga materials na kaya niyang i-punch and bind is mas madami din. So, that's it. Yay! Congratulations! And you're done with our 9th binding technique. O, diba, ang dami kong sample dyan sa binding technique na yan. Kasi nga, again, that's my favorite. Actually, meron akong ginagawang devotional. Kagagawa ko lang nito kahapon. This is for teens and tweens. So, ang title nito is, I Am Not a Showgirl. So, this is a 40-day devotional for God's daughters finding their true worth. So, fresh from the printer, ginawa ko to using the cinch. Ayan, double loop wire.
Ayan, di ba? So, sobrang dami mong pwedeng gawin talaga using mga simple tools, no? I can say na this is still a simple binding machine because yung mga makikita nating heavy duty na machine is talagang malalaki sila, no? Pero this one is very handy if you are starting a hobby, you want to try something. This is so perfect, no? And again, these are just of the few things that you can learn inside the community. Meron din kami mga advanced binding technique, no? And by the way, we are launching the 10K in 7 days challenge inside our premium community. Because again, kahit gaano kagaganda yung products mo at kahit alam mo na ang 9 binding techniques, pero if you don't know how to leverage and maximize yung skills, yung talents, yung mga resources, and even this digital assets that you have right now, well, mahirapan ka pa rin kumita. That's why we are launching this 10K in 7 days because ang goal is mag-earn ka. Mag-earn ka talaga. So, ang goal is to earn 10,000 pesos in 7 days. So, if you are interested to join us in that challenge, I'm inviting you again inside our premium community. Ilalagay ko lahat ng mga details sa baba. And also, syempre, hindi matatapos ang ating tutorial nang wala tayong freebie. Of course, kailangan nyo ng pagpapractice, no? Kaya naman, dito sa baba, ilalagay ko din ang link ng ating freebie. Ayan, so i-download nyo yan. That's instant. Pwede nyo yung pagpracticean. Pwede nyo pagkakitaan. Ayan, pwede nyo siyang ibenta. It's up to you. Okay, so I hope nakatulong itong video na to and sobrang excited ako sa mga output nyo. If just in case meron kayong sinubukan dun sa ating 9 binding techniques, please tag Bibong Pinay, okay? And of course, what's next? You are asking, nako, this is the the last na, no? Kasi this is the 9th binding technique. What's next? Okay, so abangan nyo on Friday, meron tayong panibagong tutorial kahit tapos na yung ating binding technique series. Of course, meron pa rin akong ituturo sa inyo na pwede nyo ang pagkakitaan. Huwag kalimutang mag-subscribe if you want to be updated sa mga trainings, sa mga tutorials, and sa mga business tips, and even sa mga freebies dito sa ating channel. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe. And if just in case you are curious on how you can start your e-commerce business or digital product business, we are selling a ready-made. Ibig sabihin wala ka nang gagawin. I-operate mo na lang. It's a done-for-you e-commerce website, fully automated with inventories inside. So, if just in case gusto mo mag-start muna sa mga digital products dahil wala ka pang mga gamit, we are also selling mga done-for-you e-commerce site. So, ilalagay ko din sa baba yung details for that. We have the DIY Platinum and DIY Gold. And especially now, mas madaling mag-start ng business because meron ka lang internet and meron ka lang phone. Pwede ka nang mag-start ng kumikitang kabuhayan. So, I hope marami kayong natutunan sa ating 9 weeks and sobrang excited ako makita ang mga output ninyo. Maybe you're curious kung talaga bang kumikita ang mga nanay inside our community. So, well, check my Facebook page, Bibong Pinay, and makikita nyo doon sa rating or sa feedback yung mga real stories na mga moms na nag-start from scratch. Like you, nanonood lang din sila ng mga content ko sa Facebook and here sa YouTube. But ngayon, they are launching and finally scaling their businesses. So, baka sabihin nyo binubudol ko kayo. So, pwede nyo tingnan ang mga resibo sa aking Facebook page. Ayan. So, I hope marami kayong nakuha, marami kayong natutunan sa 9 weeks natin ng pagsasama-sama. So, again, don't worry because hindi dito natatapos ang ating mga tutorials. So, abangan nyo muli ang aking susunod na ituturo on Friday. So, see you mga Bibong Pinay! Bye!